Nilagpasan ko na sila pero bago yon. Para sa ng party? Tanong ko dito. Baka sakaling meron silang alam. Nagkatingin na ng dalawa bago sila sabay na umiling. Surprise daw eh. Excited na nga ako eh kung ano yun. Dahan-dahan akong tumango. Ngumiti ako ng pilit. Saka ako tuluyang lumabas sa kusina. Nasa tabi kasi ng kusina ang kwarto ng mga kasambahay. Wala na akong taong nadatnan sa sala paglabas ko. Nakarinig ako ng mga taong nagsasalita sa bakuran. Tama nga sila. Maraming tao doon para mag-ayos. Kung ano man ang tungkol sa party na yon, sana nga maganda yon para kay Rafael. Magiging proud ako. Ako ang pinakaunang taong magiging proud dito kahit na hindi na kailangan. Lumabas na ako ng building at sinalubong kaagad ako ng malamig na simoy ng hangin. Parang uulan. Nag-aambon eh. Napangiti ako ng malungkot. Parang nakikidalamhati din ang panahon sa akin ah. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko, saka ako tuluyan lumabas. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pang pagtulong kay Rafael na maalala ang lahat. Natatakot akong sasakit lang ang ulo nito. Tama si Ruby, baka sasakit ang ulo ni Rafael pag pinilit kong lahat. Sa sobrang desperado ko, sumakit ang ulo nito dahil sa akin. Sumakay ako ng taxi. Pagkatapos kong pumara kaagad kong sinabi ang address ng Ruby's Coffee Shop. Nanatili ang paningin ko sa labas ng bintana habang nakayakap sa sarili ko. Ang lamig ng panahon. Napatingin ako sa tiyan ko. Unti-unti ko nang nakikita ang umbok ng tiyan ko kapag nagsusuot ako ng masikip. Pero kapag t-shirt at medyo maluwag sa akin, hindi pa naman makikita. Napangiti ako. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Masilayan ka. Marinig ang tawa mo saka sa pag-iyak mo. Pasensya ka na sa mga nagdaang araw na palagi akong stress. Ang daddy mo kasi. Hindi ko natuloy ang sinasabi ko sa isip nang makita kong isang butil kong luhang tumulo sa jacket ko. Agad akong tumingala para punasan ito. Kakasabi ko lang sa anak ko na hindi ako magpapaka-stress. Pinunasan kong luha ko bago ako lumabas ng taxi. Nakakapagod din pala umiyak. Nakakasawa din pala. Pumasok kaagad ako sa coffee shop saka ako dumiretso sa locker para makapagbihis. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ito. Pero isa lang ang sigurado ako. Masakit. Yan ang emosyong nangingibabaw sa akin ngayon. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko para pigilan pa ang mga luhang nagbabadya na naman. Kahit anong pilit ko sa sarili kong maging okay, pero wala eh. I failed. Hahantong pa rin talaga sa sakit. Oy, sasabay ako sa'yo mamaya ha, papuntang De Silva Building. Si Mea, nakakapasok lang. Tumango ako sa kangumiti. Invited pala talaga lahat ng empleyado dito. Bumabagabag talaga sa isip ko kung saan tungkol ang party. Successful si Rafael? Kasi pupunta si na Mr. and Mrs. Rabamonte eh. Tara, ang dami ng customer oh. Nabalik ako sa ulirat sa sinabi ni Mea. Tumangulang ako saka ako sumunod dito palabas ng locker para makapagtrabaho na. Sa trabaho muna ang focus ko ngayon. Hindi ko alam kung anong mas maganda. Mag-isa o merong kasama. Sometimes it's better to be alone. No one can hurt you. Kasi nung araw na hindi ko pa nakilala si Rafael, ni minsan hindi ako umiyak. Lagi akong nakangiti, tumatawa. Pero nagbagong lahat nung minahal ko ang isang Rafael. Doon ko rin napatunayan na mas masarap pala pag may kasama ka. Mas masarap pala kapag meron kang isang taong nagmamahal sa'yo. Pero at the same time, may kapalit na sakit ang lahat. Nagsimula akong magtrabaho. Nilibang ko ang sarili ko sa pagtatrabaho at makikipag-usap sa mga customer. Nakangiti ako paminsan-minsan tuwing nagbibiro ang mga customer na nakatira lang din dito sa Amerika. Pansamantala kong nakalimutan ng lahat. Yung sakit at paghihirap ko. Nilaan ko sa trabaho ang oras ko kaysa sa mag-isip. Ang daming customer, pahinga muna tayo. Tumango ako sa sinabi ni Mea dahil yun talagang gagawin ko. Sa kakakain na din ako. Hindi ko alam kung ilang oras kaming nakatayo habang nagsiserve ng mga order. Masyado akong pagod pagkatapos. Uminom ako ng tubig sa kusina. Kailangan ko munang kumain para sa anak ko. Ang daming customer kaya hindi pa kami nakapagpahinga. Wala dito si Rafael at Ruby. Naghahanda siguro sa party mamaya. Nagkibit-balikat lang ako at hindi na masyadong nag-isip pa. Masasaktan lang ako. Sa araw na yon, pagod na pagod ako sa trabaho dahil ang daming customer. Halos wala nang bakanting upuan sa sobrang dami.
Pinunasan kong pawis ko nang sa wakas na wala na din lahat ng customer dahil close na. Ngayon ko lang talaga naramdaman ng pagod pagkatapos. Pumunta ako sa locker, tumambad sa akin si Mea na nakabihis na. Napatingin ito sa akin habang naglalagay ng lipstick sa labi nito. Ano na? Bilisan mo na. Nagsisimula na yun. 8 p.m. na natapos kami sa trabaho. Kailangan ko nga palang umuwi ng maaga kasi magsaserve kami ng pagkain. Hinubad ko ang uniform ko saka ako binalik sa locker. Inayos ko muna ang buhok kong masyadong magulo na dahil sa pagtatrabaho. Madali lang pala magtrabaho pag walang iniisip eh. Yan ang napatunayan ko ngayong araw. Mas magaan sa loob pag wala kang iniisip at mas makakabuti pa sa anak ko. Busog na busog tayo ah. Ang laki ng tiyan ko. Buti hindi ka tumataba. Ang ganda pa rin ng katawan, nakaka-insecure. Kinagat kong pang ibabang labi ko sa sinabi nito. Naghubad kasi ako ng damit para makapagbihis ng bagong t-shirt. Amoy pawis na ako eh. Tumawa ako ng mahina sa sinabi nito. Ginawa kong biro yon. Kung alam mo lang, Mea. Ngumiti ako ng pilit pagkatapos kong magsuot ng bagong t-shirt. Lumabas na si Mea at iniwan ako dito. Inayos ko muna ang sarili ko bago ako sumunod dito. Napaka-excited nito kasi ang sabi niya sa akin, hindi pa ito nakakapunta sa engrandeng selebrasyon. Unang beses niya itong dumalo, kaya hindi ko ito masisisi kung bakit ito sabik na sabik. Kakain ako ng maraming masasarap na pagkain doon mamaya. Masaya nitong sabi, habang palabas kami ng coffee shop. Wala akong ginawa kundi ang ngumiti dito sa katumawa ng mahina. At ikaw, huwag ka na kumain. Ang laki ng tiyan mo. Hindi nakakasya dyan. Nasa utak niya pa rin ang tiyan ko. Hindi niya pa rin ito tinatantanan na maganda daw ang katawan ko. Hindi ko pa rin masabi na buntis ako. Natatakot ako. Ngumiti lang ako ng pilit kay Mea habang pinupuri niya ang katawan ko. Pumara kami ng taxi. Ang ginaw-ginaw, tumingala ako. Dahilan para makita ko mga bituing nagniningning. Wala sa sariling gumuhit ang ngiti sa labi ko habang natingala sa langit. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko. Huminto ang taxi sa harap namin. Kaagad akong hinila ni Mea papasok. Napaka-excited talaga nito. Habang ako, hindi ako mapakali. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko na hindi ko maintindihan. Kinakabahan din ako dahil alam kong makikita kong magulang ni Rafael na paniguradong alam na kung ano kami ni Rafael. Yumuko ako ng bigo at hiniling na sana panaginip lang ang lahat ng to. Si Mea ang unang-unang lumabas ng taxi nang narating namin ang De Silva Building. Walang tigil ang pagtibok ng puso ko. Kinalma kong sarili ko bago ako pumasok. Halos gusto nang takbuhin ni Mea ang loob papasok sa sobrang sabik. Napangiti ako sa inasta ng kasama ko. Huminga ulit ako na malalim dahil sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Dagdagan pa ng kaba. Pagpasok ko sinalubong kaagad ako ng 2 katulong dito. Nasa tabi ko lang si Mea. Hindi pa tumuloy sa bakuran kahit gusto nang pumasok. Naririnig kong ingay saka music mula sa bakuran hanggang dito. Magbibihis pa sana ako pero pinigilan ako ng 2 katulong kasi kanina pa daw nagsimula. Binigyan nila ako ng isang bagay na parang apron. Nilagay ko ito sa bewang ko bago nila ako hinila papunta sa bakuran. Tumambad ka agad sa akin na naglalakihang mga bisita na nagiinuman saka nagkakwentuhan. Nagsasalita ang MC ngunit hindi ko na nasundan dahil hinila na ako ng 2 katulong dito papunta sa buffet para magsimula ng mag-serve. Madami kaming nagsiserve. I would like to call Mr. Rafael Revamonte to please come into the stage for some speech. A round of applause please. Nagpalakpakan ang lahat pagkatapos tawagin ang pangalan ni Rafael. Napangiti ako. Tumingin ako sa paligid at doon ko lang napagtanto na halos taga-Pilipinas ang bisita. Mabibilang ang mga taga dito sa Amerika. Napalunok ako ng mahagip kong paningin ng table ni na Mrs. Benaventura. Kasama nito ang asawa saka ang De Silva family, lalong-lalo na si Ruby. Hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng kirot nang makita ko kung paano ngumiti ang ina ni Rafael kay Ruby. Nakaka-insecure. Hindi ko mapigilang hindi mainggit. Naninikip ang dibdib ko. And I would like to take this opportunity to tell you everyone, thank you for coming here tonight. Hindi ito selebrasyon para lang sa trabaho ko, kundi inihanda ko ito para hingin ang kamay ng mahal ko. Nahinto ako sa pagsaserve nang marinig kong sinabi na yun ni Rafael. Natigilan ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ko.
Dahan-dahan kong inangat ang paningin ko sa stage at tumumbad sa akin si Rafael na malaking ngiti. Bumaling ako sa mga magulang nito na ngayon nakatayo habang nakatingin sa anak. Napatigil kami sa pagsiserve dahil lahat ng mga mata nasa stage ngayon kung nasaan nakatayo si Rafael. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hingi ng kamay ng taong mahal niya? Anong ibig nitong sabihin? Nagsimulang tumugtog ang kantang pamilyar sa akin. Bumibigat ang paghinga ko habang nanonood kay Rafael na ngayon pababa sa stage habang may dalang bulaklak. There are times when I just want to look at your face. Ani ng kanta. Nagsimulang umawit ang singer. Bumibigat ang paghinga ko habang nanonood pa rin kay Rafael na papalapit kay Ruby na ngayon gulat na gulat. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko. Mali ang iniisip ko. Hindi ito totoo. With the stars in the night, there are times when I just want to feel your embrace. Mas lalong naninikip ang dibdib ko. Mas lalong bumigat ang paghinga ko. Nangingilid ang luha ko. Hindi yan gagawin ni Rafael. Hindi ito magagawa ni Rafael sa akin. In the cold night, dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harapan ni Ruby. Bago niya dahan-dahang iniangat ang kamay nitong may microphone. And this time, siya nang kumanta. I just can't believe that you are mine now. Napapikit ako nang marinig kong malamig niyang boses. Lumipad kaagad ang palad ko sa bibig ko habang luha ang nakatingin sa dalawa. You were just a dream that I once knew. Hindi ko na mahabol ang hininga ko. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Hindi ko na kailangan ng mahabang mensahe para sa'yo dahil isa lang yung importante. I love you, Ruby De Silva. I really do. And I want you mine forever. Will you marry me? You're the only one I want to spend the rest of my life. Will you be my Mrs. Buenaventura? Sunod-sunod umagos ang luha ko. Naninikip ang dibdib ko, ang bigat-bigat sa dibdib, habang nakatingin ngayon sa dalawa. Napatakip ang mga kamay ko sa aking bibig upang iwasan ang hagulgol. Tinudurog ang puso ko. Ito na atang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. No, Rafael, hindi mo to pwedeng gawin sa amin. Hindi mo to pwedeng gawin sa anak mo. Sunod-sunod pa rin umaagos ang luha ko habang nakatingin sa dalawa. Nakatakip ang palad ni Ruby sa bibig niya na parang hindi rin ito makapaniwala, habang si Rafael naman malaking ngiti. Yes na yan! Yes, yes, yes! Lahat yan naririnig ko sa buong bakuran. Mas lalo akong umiyak, mas lalong naninikip ang dibdib ko. Bumibigat ang paghinga ko lalong-lalo ng paghikbi ko. Paano na ako, Rafael? Paano na kami ng anak mo? Paano na kami? Huwag mong gawin sa akin to, please. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Okay ka lang ba? Sa bagay, nakakaiyak nga naman. Nakakakilig din. Ay, sana meron din akong isang Rafael na magpo-propose sa akin. Hindi ko pinansin ang sinabi ng kasamahan ko sa pagsaserve. Nagbabara ang lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita, naninikip ang dibdib ko. He's asking Ruby to marry him? Damn, ang sakit-sakit. Parang dinudurog ang puso ko ng pinong-pino. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Pero nangingibabaw doon ang sakit. Mas lalo akong humikbi. Napaatras ako ng isang beses sa pangihina. Hindi ko na kaya. This is too much. Sobra-sobra na sakit na to. Please, baby, kumapit ka. Hindi ko to kaya. Tumalikod na ako nang makita kong dahan-dahang pagtango ni Ruby. Yes, I will marry you, Rafael. I wanna be your Mrs. Buenaventura. Tumakbo na ako kahit nangihina ako. Tumakbo ako palabas ng bahay na yon habang umiiyak. Naririnig kong sigawan doon sa loob kahit napalayo na ako ng bahay. Tumakbo ako palayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong matutuluyan dito. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang makalayo sa lugar na yon. Ang sakit. Yung tipong gusto mo na lang mawala sa sobrang sakit. Yung tipong gusto mo na lang maglaho sa mundong to sa sobrang sakit. Hindi ko kayang sakit na to. Hindi ko to kakayanin. Parang pinupunit, dinudurog ang puso ko. Ang sikip-sikip sa dibdib. Masakit makita ang mahal mong may kasamang iba. Ang sakit makita ang mahal mong masaya sa piling ng iba.
He's engaged now to Ruby. Damn, it hurts like hell. Para akong pinapatay sa sobrang sakit. Bakit kailangan kong masaktan ng ganito? Bakit kailangan kong maranasan ng ganitong bagay? Mas lalo akong naiyak. Dahil ni isa sa mga tanong na yun wala akong maisagot. Tuluyan akong huminto sa pagtakbo nang napagod ako. Hinihingal ako habang umiiyak. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko para itong ulan na sunod-sunod ang agos na kahit anong punas ko dito walang silbi. Dahil aagos pa rin at aagos ito. Ang sakit-sakit na kahit anong pigil ko hindi ko kaya. Na kahit anong pigil kong pakalmahin ang sarili ko hindi magawa dahil ang hirap-hirap. Gusto kong sumigaw sa sakit. Gusto kong magwala sa sobrang sakit pero hindi ko gagawin dahil natatakot ako na baka maapektuhan ang anak ko. Mas lalong bumuhos ang luha ko. Mas lalo akong umiyak nang maalala kong anak ko. Ang anak kong hindi pa lumalabas sa sinapupunan ko. Mukhang mawawala na ng ama. Humagulgul ako kasabay no ng pag-agos ng malakas na ulan. Napatalon pa ako ng bahagya nang marinig kong malakas na kidlat. Naramdaman ko kaagad ang malakas na pagpatak ng ulan sa katawan ko. Basang-basa kaagad ako sa sobrang lakas nito. Ang ganda-ganda ng panahon kanina tapos ngayon umuulan. Nakikidalamhati din ata sa akin ng panahon. Tumingin ako sa paligid at doon ko napagtantong ang layo na ng narating ko. Nasa tabi ako ng highway na may mga sasakyang dumadaan at sa gilid ko naman ay isang maingay na dagat. Dahil malakas ang alon nito, hindi ko na malayan na nakapunta ako dito. Patuloy pa rin sa pag-agos ang luha ko. Kung titingnan mo ako ngayon, wala kang mababakas na luhang makikita dahil sa ulan. Hindi ko maramdaman ang lamig ng katawan, manhid na ata ako. Ang sakit-sakit sa dibdib, parang sinasaksak ang puso mo ng libu-libong kutsilyo. Halos habulin kong hininga sa matinding pag-iyak. Tumingala ako at dinamdam ang patak ng ulan. Muling pumasok sa imahe ko si Rafael na nakaluhod sa harapan ni Ruby habang hinihingi ang kamay nito. Halos mapapikit ako nang maramdaman kong matinding kirot sa puso ko. Mas lalong bumuhos ang luha ko. He's engaged now. Akala ko wala nang masasakit pa sa hindi niya ako maalala. Meron pa palang mas masakit. Ang makita ang mahal mo na nakaluhod sa ibang babae at hinihiling napakasalan ito. Halos gusto ko nang iuntog ang ulo ko sa semento o sa pader para makalimutan ko lang ang nakita kong yun. Ang sakit-sakit at tanging si Rafael lamang ang makapagpaparamdam sa akin ng ganito. Ano bang ginawa ko? Bakit parang pinaparusahan ako? Bakit parang pinaglalaroan ako ng tadhana? Nagmahal lang naman ako. Pero bakit sobra-sobrang sakit na dinulot sa akin? Dahan-dahan akong lumakad kahit nangihina papunta sa buhanginan sa tabi ng dagat. Ako lang mag-isa dito, walang tao. At tanging mga sasakyan lang ang nasa likod ko. Dumadaan. Siguro iniisip nilang baliw ako. Dahan-dahan akong umupo sa buhangin at sinalubong kaagad ang malakas na alon. Niyakap kong sarili ko at umiyak ulit. He's engaged now with Ruby. Talo na ako. Talon-talo na ako. Wala na akong laban. Wala na akong laban kay Ruby na papakasalan na. Dahil isa lamang akong hamak na girlfriend na hindi maalala.